Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong, sabi ng Panginoon, ang aking kaisipan ay di tulad ng sayo, at ang aking paraan ay iba sa iyo. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 52 hanggang 57 kabanata. Ililigtas ng Diyos ang Jerusalem. Jerusalem, maging malakas at dakila muli. Banal na lungsod ng Diyos, bihisan ang iyong sarili ng kaninningan. Ang mga pagano ay hindi na muling makapapasok sa iyong mga tarangkahan. Palayain ang iyong sarili, Jerusalem. Bumangon ka mula sa alabok at umupo sa iyong trono. Alisin ang mga tanikala na nagbigki sa iyo, mga nabihag na tao ng Siyon. Sinabi ng soberanong Panginoon sa kanyang bayan, nang naging alipin kayo, walang pera ang ibinayad para sa inyo. Sa parehong paraan, walang babayaran para palayain kayo. Nang kayo'y manirahan sa Ehipto bilang mga dayuhan, ginawa ninyo ito sa inyong sariling malayang kalooban. Gayunpaman, kinuha kayo ng Assyria sa pamamagitan ng puwersa at walang binayaran para sa inyo. At ngayon sa Babylonia, ganoon din ang nangyari. Kayo ay mga bihag at walang binayaran para sa inyo. Yaong mga namumuno sa inyo ay nagmamalaki at nagyayabang at patuloy na ipinapakita ang paghamak sa akin. Sa darating na panahon, kikilalanin ninyo na ako ang Diyos at nakipag-usap ako sa inyo. Napakagandang makita ang isang mensahero na dumarating sa mga bundok, nagdadala ng magandang balita, ang balita ng kapayapaan. Siya ay nagpahayag ng tagumpay at sinabi sa Siyon, ang iyong Diyos ay hari. Ang mga nagbabantay sa lungsod ay sumisigaw, magkakasamang sumisigaw sa tuwa. Nakikita nila sa kanilang sariling mga mata ang pagbabalik ng Panginoon sa Siyon. Sumigaw ng kagalakan kayong mga guho ng Jerusalem. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang lungsod at aaliwin ang kanyang bayan. Gagamitin ng Panginoon ang kanyang banal na kapangyarihan. Ililigtas niya ang kanyang bayan at makikita ito ng buong mundo. Tiyaking umalis sa Babylonia kayong lahat ng nagdadala ng kagamitan sa templo. Huwag hawakan ang bagay na ipinagbabawal, panatilihing banal ang inyong sarili at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi ninyo na kailangang umalis ng nagmamadali. Hindi ninyo susubukang tumakas. Aakayin kayo ng Panginoon ninyong Diyos at poprotektahan kayo sa lahat ng dako. Ang nagdurusang lingkod. Sabi ng Panginoon, ang aking lingkod ay magtatagumpay sa kanyang gawain, siya ay lubos na pararangalan. Maraming tao ang nagulat nang makita siya. Pumangit siya na halos hindi na siya nagmukhang tao. Ngunit ngayon maraming bansa ang mamamangha sa kanya
at ang mga hari ay magiging pipi sa pagkamangha. Makikita at mauunawaan nila ang isang bagay na hindi pa nila alam. Sumagot ang mga tao, "Sino ang maniniwala sa iniulat natin ngayon? Sino ang nakakita sa kamay ng Panginoon dito?" Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay tumubo na parang halamang nag-uugat sa tuyong lupa. Wala siyang dangal o kagandahan para pansinin namin siya. Walang kaakit-akit sa kanya, walang makapaglalapit sa amin sa kanya. Hinamak namin siya at itinakwil. Tiniis niya ang paghihirap at sakit. Wala kahit sinuman ang tumingin sa kanya. Hindi namin siya pinansin na parang walang halaga. Ngunit tiniis niya ang pagdurusa na dapat ay amin, ang sakit na dapat naming tiisin. Ang buong akala namin na ang kanyang paghihirap ay parusang ipinadala ng Diyos. Ngunit dahil sa aming mga kasalanan siya ay nasugatan, binugbog dahil sa kasamaang ginawa namin. Gumaling kami sa parusang dinanas niya, naging buo sa mga suntok na natanggap niya. Lahat kami ay parang tupang nawala, bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang paraan. Ngunit ginawa ng Panginoon na bumagsak ang parusa sa Kanya, ang parusang nararapat sa aming lahat. Tinatrato siya ng malupit, ngunit tiniis niya ito ng buong pagpapakumbaba. Hindi siya umimik. Tulad ng korderong kakatayin, para siyang isang tupang malapit ng gugupitan. Hindi siya umimik. Siya ay inaresto at sinintensyahan at dinala sa kamatayan, at walang naalintana sa kanyang kapalaran. Siya ay pinatay para sa mga kasalanan ng aming bayan. Inilagay siya sa isang libingan kasama ng masasamang tao. Inilibing siya kasama ng mayayaman, kahit na ni minsan ay hindi pa siya nakagawa ng krimen o ni minsan ay nagsabi ng kasinungalingan. Sabi ng Panginoon, "Kalooban ko na siya ay magdusa, ang kanyang kamatayan ay isang sakripisyo upang magdala ng kapatawaran. At sa gayon ay makikita niya ang kanyang mga inapo. Mabubuhay siya ng mahabang buhay, at sa pamamagitan niya ay magtatagumpay ang aking layunin." Pagkatapos ng buhay ng pagdurusa, muli siyang magkakaroon ng kagalakan. Malalaman niya na hindi siya nagdusa ng walang kabuluhan. Ang aking tapat na lingkod, kung kanino ako nalulugod, ay magpapasa ng parusa ng marami, at para sa kanyang kapakanan ay patatawarin ko sila. Sa kadahilanan ito ay bibigyan ko siya ng isang lugar ng karangalan, isang lugar sa gitna ng mga dakila at makapangyarihang tao. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay at nakibahagi sa kapalaran ng masasamang tao. Inako niya ang lugar ng maraming makasalanan at nanalangin na sana sila ay mapatawad. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa Israel. Jerusalem, ikaw ay naging tulad ng isang babaeng walang anak. Ngunit ngayon ay maaari kang kumanta at sumigaw sa tuwa. Ngayon ay magkakaroon ka ng higit pang mga anak kaysa sa isang babae na hindi iniwan ng kanyang asawa.
Palakihin ang tolda na tinitirhan mo, pahabain ang mga lubid at patibayin ang mga talasok. Palawakin mo ang iyong mga hangganan sa lahat ng panig. Ibabalik ng iyong mga tao ang lupain na ngayon ay sinasakop ng ibang mga bansa. Ang mga lungsod na ngayon ay disyerto ay mapupuno ng mga tao. Huwag kang matakot. Hindi ka na muling madudusta, hindi ka na mapapahiya. Makakalimutan mo ang iyong pagtataksil bilang isang batang asawa at ang iyong desperadong kalungkutan bilang isang balo. Ang iyong manlilikha ang magiging parang asawa mo. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ang kanyang pangalan. Ililigtas ka ng banal na Diyos ng Israel. Siya ang pinuno ng mundo. Israel, ikaw ay parang isang batang asawa, iniwan ng kanyang asawa at labis na nabalisa. Ngunit tinawag ka ng Panginoon pabalik sa kanya at sinabi, sa isang maikling sandali iniwan kita, dahil sa malalim na pagmamahal, babalikan kita. Tumalikod ako, nagalit ng saglit lamang, ngunit ipapakita ko sa iyo ang aking pag-ibig magpakailanman. Ganito ang sinabi ng Panginoon na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noah, nangako akong hindi na muling babahain ang lupa. Ngayon, ipinapangako kong hindi na muling magagalit sa iyo. Hindi kita pagsasabihan o parurusahan. Maaaring gumuho ang mga bundok at burol, ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi magwawakas. Aking tutuparin magpakailanman ang aking pangako ng kapayapaan. Ganito ang sinabi ng Panginoon na nagmamahal sa iyo. Ang hinaharap ng Jerusalem. Sabi ng Panginoon, O Jerusalem, ikaw na nagdurusa, walang magawang lungsod na walang mang-aaliw sa iyo. Itatayo kong muli ang iyong mga pundasyon gamit ang mga mamahaling bato. Itatayo ko ang iyong mga tore na may mga rubi, ang iyong mga pintuang bayan na may mga batong kumikinang na parang apoy, at ang pader sa paligid mo ay may mga hiyas. Ako mismo ang magtuturo sa iyong bayan at bibigyan sila ng kasaganaan at kapayapaan. Ang katarungan at matuwid ang magpapatibay sa iyo. Magiging ligtas ka sa pang-aapi at pananakot. Kung may umatake sa iyo, ginagawa niya ito nang walang pahintulot sa akin. Ang sinumang lumaban sa iyo ay babagsak. Ako ang lumikha ng panday na gumagawa ng apoy at gumagawa ng mga sandata. Nilikha ko rin ang sundalo na gumagamit ng mga sandata para pumatay. Ngunit walang sandata ang makakasakit sa iyo. Magkakaroon ka ng sagot sa lahat ng nag-aakusa sa iyo. Ipagtatanggol ko ang aking mga lingkod at bibigyan ko sila ng tagumpay. Alok na awa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, halik kayo lahat ng nauuhaw, narito ang tubig. Halik kayo, kayo na walang pera, bumili ng butil at kumain. Halik kayo, bumili ng alak at gatas,
wala kayong gagastusin. Bakit gagastos ng pera sa kung ano ang hindi nakasisiya? Bakit gugugol ng inyong sahod at gutom pa rin? Makinig sa akin at gawin ang aking sasabihin at masisiyahan kayo sa pinakamasarap na pagkain sa lahat. Makinig ngayon aking mga tao at lumapit sa akin. Lumapit kayo sa akin at magkakaroon kayo ng buhay. Magsasagawa ako ng walang hanggang tipan sa inyo at ibibigay ko sa inyo ang mga pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang pinuno at commander ng mga bansa at sa pamamagitan niya ay ipinakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ngayon, ay tatawagin ninyo ang mga dayuhang bansa. Sa isang pagkakataon ay hindi nila kayo kilala, ngunit ngayon ay hahango sila patungo sa inyo para umani. Ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, ay gagawin ang lahat ng ito na mangyari. Bibigyan ko kayo ng karangalan at kaluwalhatian. Bumalik sa Panginoon at manalangin sa Kanya ngayong malapit na siya. Hayaang lisanin ng masasama ang kanilang paraan ng pamumuhay at baguhin ang kanilang paraan ng pag-iisip. Hayaan silang magbalik loob sa Panginoon ating Diyos. Siya ay maawain at mabilis magpatawad. Ang aking mga iniisip, sabi ng Panginoon, hindi katulad ng sa inyo, at ang aking mga paraan ay iba sa inyo. Kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, napakataas ng aking mga paraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Ang aking salita ay gaya ng nyebe at ng ulan na bumababa mula sa langit upang diligin ng lupa. Pinapalago nila ang mga pananim at nagbibigay ng binhi para sa pagtatanim at pagkain na makakain. Gayon din ang magiging salita na aking bibigkasin. Hindi ito mabibigo na gawin ang aking pinaplano para dito. Gagawin nito ang lahat ng ipinadala ko dito para gawin. Lilisanin ninyo ang Babilonya ng may kagalakan. Kayo ay aakayin palabas ng lungsod sa kapayapaan. Ang mga bundok at burol ay sasabog sa pag-awit, at ang mga puno ay magsisisigaw sa tuwa. Ang mga puno ng sipres ay tutubo kung saan ngayon ay may mga dawa. Ang mga puno ng myrtle ay lilitaw sa halip na mga tinik. Ito ay magiging tanda na mananatili magpakailanman. Isang paalaala sa kung ano ang ginawa ko, ang Panginoon. Isasama ng bayan ng Diyos ang lahat ng bansa. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, gawin ninyo ang makatarungan at matuwid dahil malapit ko na kayong iligtas. Pagpapalain ko ang mga laging tumutupad sa Sabat at hindi ito ginagamit sa maling paraan. Pagpapalain ko ang mga hindi gumagawa ng masama. Ang dayuhan na lumanib sa bayan ng Panginoon ay hindi dapat magsabi, hindi ako papayagan ng Panginoon na sumamba kasama ng kanyang bayan. Ang isang lalaking kinapon ay hindi dapat isipin na dahil hindi siya maaaring magkaanak, hindi siya kailanman maaaring maging bahagi ng bayan ng Diyos.
Sinasabi ng Panginoon sa gayong tao, kung pararangalan mo ako sa pamamagitan ng pangingilin sa Sabat, at kung gagawin mo ang nakalulugod sa akin, at tapat na tutuparin ang aking tipan, kung gayon ang iyong pangalan ay maaalala sa aking templo at sa aking mga tao nang mas matagal kaysa kung magkakaroon ka ng mga anak na lalaki at babae. Hinding-hindi ka makakalimutan. At sinabi ng Panginoon sa mga dayuhan na naging bahagi ng kanyang bayan, na umiibig sa kanya at naglilingkod sa kanya, na nag-iingat ng Sabat at tapat na tumutupad sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, aking sagradong burol. Bibigyan kayo ng kagalakan sa aking bahay ng panalangin, at tatanggapin ang mga sakripisyong iniaalay ninyo sa aking altar. Ang aking templo ay tatawaging bahay dalanginan para sa mga tao ng lahat ng mga bansa. Ang soberanong Panginoon na nagdala sa kanyang bayang Israel mula sa pagkatapon ay nangako na magdadala pa rin siya ng iba pang mga tao para sumama sa kanila. Ang pinuno ng Israel ay hinatulan. Sinabi ng Panginoon sa mga dayuhang bansa na pumarito na parang mabangis na hayop at lamunin ang kanyang bayan. Sinabi niya, lahat ng mga pinuno na dapat sana ay magbababala sa aking mga tao ay mga bulag. Wala silang alam. Para silang mga asong nagbabantay na hindi tumatahol. Nakahiga lang sila at nananaginip. Ang hilig nilang matulog. Para silang mga asong sakim na hindi nakakakuha ng sapat. Walang pang-unawa ang mga pinunong ito. Ang bawat isa sa kanila ay gumagawa ayon sa kanilang gusto at naghahanap ng kanilang sariling kalamangan. Kumuha tayo ng alak, sabi ng mga lasing na ito, at inumin ang lahat ng ating mahawakan. Magiging mas maganda pa ang bukas kaysa ngayon. Ang idolatriya ng Israel ay hinatulan. Ang mabubuting tao ay namamatay at walang sinuman ang umunawa o nagmalasakit man lang. Ngunit kapag sila ay namatay, walang kalamidad ang makapananakit sa kanila. Ang mga namumuhay ng mabuting pamumuhay ay makakatagpo ng kapayapaan at kapahingahan sa kamatayan. Hali kayo dito upang hatulan kayong mga makasalanan. Wala kayong mas ikinabuti kaysa sa mga mangkukulam, mga mangangalunya at mga patotot. Sinong pinagkakatuwaan ninyo? Sino ang binibiro ninyong mga sinungaling? Sinasamba ninyo ang mga Diyos ng pagkamayabong sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ilalim ng inyong mga sagradong puno. Iniaalay ninyo ang inyong mga anak bilang mga sakripisyo sa mabatong mga kuweba malapit sa mga sapa. Kumuha kayo roon ng mga makinis na bato at sinamba ninyo sila bilang mga Diyos. Nagbubuhos kayo ng alak bilang mga handog sa kanila at dinadalhan ninyo sila ng mga handog na butil. Sa tingin ba ninyo, natutuwa ako sa lahat ng ito? Pumunta kayo sa matataas na bundok upang mag-alay ng mga sakripisyo at makipagtalik. Itinakda ninyo ang inyong mga malalaswang Diyos-Diyusan sa loob lamang ng inyong mga pintuan
tinalikuran ninyo ako. Hinubad ninyo ang inyong mga damit at umakyat sa inyong malalaking kama kasama ang inyong mga kalaguyo na binabayaran ninyo upang sumiping sa inyo. At doon ninyo binibigyang kasiyahan ang inyong pagnanasa. Naglagay kayo ng inyong mga pabango at mga pamahid at pumunta upang sumamba sa Diyos na si Molek. Upang makahanap ng mga Diyos na sasambahin, nagpadala kayo ng mga mensahero sa malayo at malawak, maging sa mundo ng mga patay. Pinagod ninyo ang inyong mga sarili sa paghahanap ng ibang Diyos, pero hindi kayo sumusuko. Sa inyong palagay, ang inyong mga malaswang Diyos-Diyosan ay nagbibigay sa inyo ng lakas nang sa gayoy hindi kayo manghihina. Sinabi ng Panginoon, sino ang mga Diyos na ito na tumatakot sa inyo para magsabi kayo sa akin ng kasinungalingan at kalimutan ako ng tuluyan? Tumigil na ba kayo sa paggalang sa akin dahil ako ay nanahimik ng napakatagal? Akala ninyo na tama ang inyong ginagawa, ngunit ibubunyag ko ang inyong pag-uugali at hindi kayo matutulungan ng inyong mga Diyos-Diyusan. Kapag humingi kayo ng tulong, hayaan niyaong mga Diyos-Diyusan ninyo ang magligtas sa inyo. Sa isang buga ng hangin ay liliparin sila. Ngunit ang mga nagtitiwala sa akin ay maninirahan sa lupain at sasambahin ako sa aking templo. Ang pangakong tulong at pagpapagaling ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, hayaan ang aking mga tao na bumalik sa akin. Alisin ang bawat balakid sa kanilang landas. Gumawa ng daan at ihanda ito. Ako ang mataas at banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa isang mataas at banal na lugar, ngunit nabubuhay din ako kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para maibalik ko ang kanilang kumpiyansa at pag-asa. Binigyan ko ang aking mga tao ng buhay at hindi ko sila patuloy na pararatangan o magagalit sa kanila magpakailanman. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya't pinarusahan ko sila at pinabayaan. Ngunit sila ay matigas ang ulo at nagpatuloy sa kanilang sariling paraan. Nakita ko kung paano sila kumilos, ngunit pagagalingin ko sila. Aakayin ko sila at tutulungan, at aking aaliwin ang mga nagdadalamhati. Nag-aalok ako ng kapayapaan sa lahat, kapwa malapit at malayo. Pagagalingin ko ang aking mga tao. Ngunit, ang masasamang tao ay parang dagat na hindi mapakali, na ang mga alon ay hindi tumitigil sa paggulong, nagdadala ng karumihan at basura. Walang kaligtasan para sa mga makasalanan, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.